naming Diyos na banal, makapangyarihan, Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na mabuti, Diyos na mapagpatawad, Diyos na nagkakaloob ng mabubuting bagay, Diyos na kailanman ay hindi nagbabago ang iyong pong pag-ibig, ang iyong katapatan, ang iyong kabanalan, O Diyos. Sinasamba at pinupuri ka namin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pong pagsama sa amin sa mga nakaraang linggo, sa iyong pag-iingat sa amin, sa proteksyon, Panginoon, na ginawad mo sa amin lahat. Salamat po at kami ay iyong pong inadya sa anumang uri ng kapahamakan. At salamat, Panginoon, na ikaw ang patuloy na sumasama sa amin, nagtutulog sa amin, nagtuturo sa amin, O Diyos, kung ano po ang aming pong lalakaran, Panginoon. Sa umaga pong ito, kami po ay namamanhik sa iyo, O Diyos. Tumulong sa iyo pong trono. Batid mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Alam mo, Panginoon, ang aming pong buhay, ang aming pong iniisip, pati ang aming pong puso, ang aming damdamin, ang lahat-lahat, Panginoon, ay wala pong may kukubli sa iyo. Batid mo, Panginoon, ang kasalanan na meron po kami na nagawa po namin, Panginoon. Sa umaga po ito, Our Diyos, kami po ay nagpapalinis sa iyo. Patawarin mo po, O Diyos, kami sa amin po mga nagawang kasalanan upang sa umagang ito, Panginoon, kami ay malayang magpuri, sumamba, Panginoon, sa nag-iisa at natatangin mong pangalan. At dalangin po namin, Panginoon, ikaw ang patuloy na manguna sa amin. Sa aming pagsamba, Panginoon, ibigay po namin ang aming pong the best na aming pong pagsamba sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang aming pong mapapurihan. Maluwalhati ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matuon ang aming pong isip sa pakikinig ng iyong pong mga salita. Gamitin mo po, Panginoon, ang aming pong katawan upang ihandog sa iyo ang aming pong papuri, ang aming pag-awit, O Diyos, ang aming pagpalakpak, Panginoon, sa iyo at maging pagtaas ng aming pong mga kamay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming pong mapapurihan. At sa umagang ito, O Diyos, pinagkakatiwala namin ang gawain ito. Samahan mo po kami, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang kikilos sa bawat isa sa amin. Maranasan ang iyong pong presensya. Turuan kami ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, na maunawa ng iyong pong mga salita. At iyong pong mga lingkod, Panginoon, ang aming dalangin. Ikaw, Panginoon, ang mamuna sa kanila. Maranasan ng iyong pong kapangyarihan. Makita, Panginoon, ang iyong pong kaluwalhatian sa kanilang mga buhay. Dahil alam po namin, Panginoon, na hindi ka karapat-dapat, subalit ikaw ay nagpapala ng mabubuting bagay na nagmumula sa iyo, O Diyos. Gamitin mo po kami, Panginoon, ng daluyan ng pagpapala, at ikaw, Panginoon, ang maluwalhati sa umaga ito. Salamat po, O Diyos. Tunay na ikaw ay napakabuti. Ang lahat, Panginoon, ng aming Panginoong iniisip, ng aming pong ginagawa, ikaw ay nakababalik. Ikaw lahat na nagbibigay, Panginoon, ng katagumpayan na meron mo kami, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang mga nangyayari sa amin pong mga buhay. Salamat ito, Panginoon, na nagpokontrol ng lahat ng ito. Alam po namin, O Diyos, na may kakila kang plano sa amin pong lahat. Kaya amin po, Panginoon, naway malakaran ng iyong pong kalooban. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po inalangin namin sa Ama sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Malapakan po natin ang Panginoon. Ay na po kayo makaupo. Meron po ba kayong pasasalamat sa Lord? Sino po may pasasalamat? Muli po ang Panginoon. Siguro tatawagan ko po si Ate Ken. Malapakan po natin ang Panginoon sa buhay ko ni Ate Ken. Hallelujah.
purihin po ang Panginoon. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Napakabuti niya kasi po. Siguro sa inyo, simple, pero sa akin, malaking bagay kasi noong kasing January 1, nang gabi pa lang, tumawag yung anak ko. Sabi niya, Ma, gasan ko yung L3. Mga ligo tayo sa Batangas. Hindi yan ganda na usapan namin. Sabi ko, sige, tanong pa yung anak ko. Ilang kilo isasain ko? Sabi ko, kung hindi naman tayo madami, 7 kilo kasi na yon. Pagka umaga, alas 4, tumawag na yung anak ko. Sabi ko, ay, hindi sasama sila ni Inday kasi may trabaho. Hindi sasama yung mga bata. Sabi naman ng anak kong isa, ay sayang, gusto ko pa naman silang ilibre doon at gusto ko, sabi ng anak kong isa, magsama-sama pamilya. Sabi ko, ay, ayaw ni Inday, kasi yung pagod, lahat ng mga bata hindi sasama. Dinaba ko yung cellphone. Sabi naman ni Inday, di ba nagsabi si Romel Argilahin? Sabi ko, hindi kasi kayo sasama eh. Sabay humiga ako, tapos pagdating ng mga 7:30, ginising ako, nagtatito niyo. Punta tayo kay Romel, mangitay biko. Hindi, sabi ko, sige, dadaan tayo doon, uwi na tayo ng Gentry. Pagdaan namin doon, wala na sila sa bahay nila. Ngayon, sabi naman ito nyo, ikaw kasi para kang hindi kausap eh, ganda na usapan sa gabi. Pag umaga, hindi ka naman kumilos. Hindi dumaan kami, wala na kami nadala, wala ng tao eh. Sabi ko, uwi na tayo. Habang bumibiyahe kami, nanulungkot ako. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Sabi ko, saan ang buhay ko mula ako nagkabata? Yung time na yung araw na yun, doon ako nakaranas, sobrang lungkot ko. Kasi gusto kong sumama sa kanila, maligo, mahigtag ako sa dagat. Pag hinayangan ko, hindi ako nakasama. Pangalawa, hinayang ako sa Arkila. Kasi iniisip ko yung bayaran sa ilaw. Sabi ko, sayang, pambayad ko na yan sa ilaw. Sabi ko naman, ako may kasalanan kasi hindi ako ang tumuloy. Kasi sabi na nausapan sa gabi, pag umaga, hindi na ako pumunta sa bahay nila. Pagdating namin, wala na naman sila, nakaalis na. Kaya hanggang pagdating namin dito sa Gentry, hindi ako umiimik, hindi ako nagkwento kay Tonyo kasi sisihin ako niyan eh. Ikaw naman kasi, ganda na usapan nyo, hindi ka kumilos. Ako yung magdadrive lang, gano'n lang yan siya. Hindi. Pagdating naman ng bahay, wala akong gana. Sabi ko, Lord, ba't ganito ang naramdaman ko? Lungkot ako. Ay, wag ko lang ilan, parang nawalan ako nilang milyon siguro sa puso ko. Sabi ko, bakit ganito naramdaman ko? Hanggang kumikilos ako, sa isip ko, sayang, di ako nakasama. Pangalawa, sayang yung pera. Pambayad ko sa ilaw na sana yun. Eh, parang ako, niisip ko ano pambayad sa ilaw. Di hanggang kumain na kami ng tanghalian, nagkatanghali na. Hindi ako mapalagay, talagang ang isip ko na doon, nang hinayang ako. Eh sabi ko, Lord, ba't ganito? Lungkot na lungkot talaga ako. Parang nawalan ako nilang milyon na sobrang lungkot ko ng araw na yung January 1. Ang ginawa ng Panginoon, pagkalauna, may pumunta sa bahay. Sabi nga, no? Tatay Tonyo, arkilahin kita. Papuntang airport. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi alam mo yung puso ko eh. Naghinayang ako sa pera, wala akong pambayad sa ilaw. Dahil pinay nga ng umaga ng anak ko, di naman ako pumunta sa kanila. Nakaalis sila, hindi natuloy ang arkila doon sa anak ko. Di sayang, naghinayang ako sa pera doon. Kaya alam ng Panginoon doon na talagang hindi ako mapalagay. Lungkot talaga ako. Dahil naghinayang ako sa pera, pambayad na yun sa ilaw eh. Pero ang ginawa ng Panginoon, tinugon ni Lord, may pumunta sa bahay. Inarkila din. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo kasi sa simpleng bagay, tinugon mo talaga ang pangangailangan. Sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga din. Nung araw na yun, pagkasabi mo yan, nag-arkila, sabi ko, ay, salamat. May pambayad na ako sa ilaw. Kaya sabi ko, ganun lang pala, simple lang. Pero napakabuti ng Panginoon dahil alam ni Lord ang pangangailangan natin. Tinutugon talaga ng Panginoon. Kaya sa Diyos ang papuri ko sa salamat. Amen. Puyin po ang Panginoon. Pag may pera po ba kayo, ay nalulungkot din? Medyo, pero huwag po natin ilagay sa pera ang ating pong kagalakan. Ano po? May pera man o wala, masaya pa rin. Kaya po ang Diyos natin ay nagkakaloob. Ano? Yan namang pera dito lang sa lupa eh. Sa langit wala nang pera. Kaya, yun po isipin natin. Ang Diyos ang nagkakaloob at kung anong
salamat. At kung pagkalooban tayo ng maraming pera, praise God. At yun naman ang dalangin po namin sa lahat sa inyo na tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Palagpakan po natin ang Panginoon. Ano po, ako ay nagpapasalamat. Nandito ng live. At tapos na po yung kanyang check-up. Kaya purihin po ang Panginoon sa kabutihan niya. At kunin na napakabuti po ng ating Panginoon. Sige po, lahat po ay naiyahan kong tumayo. At tayo po ay bukas po kayo mula po sa class na awit. Yung buong 117, babasahin po natin to. Awit 117. Takpan na po ba mga kapatid? Ano man pong salin? Bigkasin po ng ating pong bibig ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Awit 117. Purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin ko ang katapatan ng Panginoon sa kanyang nagwawakas. Purihin daw po natin ang ating Panginoon dahil ang kanyang katapatan at ang kanyang kagandahang loob sa bawat isa ay magpakailanman at hindi nagwawakas. Amen po ba? Amen! Sige po, tayo po lahat ay sama-sama ang sumamba, umawit sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon, ang the best na malakpak, the best na magpupuri, pasasalamat at magkakila sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord! Purihin ka, Panginoon, sama-sama kami maglilingkod, sama-sama kami sasama sa iyong banal at nag-iisang pangalan namin, Panginoon. Hallelujah!
sasambahin, mamahalin at pakaiibigin aming Panginoon. Kundi ang iyong banal at dakilang pangalan lamang aming Panginoon. Ang Diyos na umibig at tanging nagtiwala sa aming Panginoon. Kapahal buhay na kami naalito sa mundo, Panginoon. Ikaw lamang at ikaw lamang ang aming buhay. Narito ang iyong mga anak, ipagpurihin ka, sabahin, dahil narin sa pangalan.
aming Panginoon na laging nagtatapat at napakabuti sa aming mga buhay. Salamat sa tiwala na ibinigay mo sa aming Panginoon upang mapagtungkulan ka at mapapulihan ka ng lubos ng aming Panginoon. Aming Panginoon, sa bawat henerasyon, sa bawat saling lahi na meron kami aming Panginoon, ang katotohanan na laging pagpapatuloy ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong magbuong pagmamahal. Diyos, kay buhay mo, mula noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salita, ikatapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala nang ibang Panginoon. Diyos, kay buti mo, mula noon hanggang ngayon,
Tumayo po tayo lahat at tayo po ang manalangin bago po tayo patuloy sa tayo manalangin sa Panginoon. Aming Panginoon Diyos, na nakita, banal, pangyarihan, siyang likha ng langit, ng lupa at lahat ng naririto. Pinupuri ka po namin. Binibigyan ka namin ng pinakamataas na kaluwalhatian at papuri sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pribilehyo ang inyong mga anak ay muling matipon sa iyong pangalan upang sumamba, magpuri, magpasalamat at kilalanin isang ikaw, ang aming Diyos na dakila sa lahat. At kagalakan po namin, Panginoon, ang lagi kang awitan, lagi kang papurihan at lagi kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat po kami lahat, Panginoon, sa araw na ito. Minsan pa, O Diyos, Ikaw ay may malayang pagkakataon na makapangusap sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. At dakilang Diyos, ang aming dalangin na patuloy ang iyong pagsama, pagpapala, karunungan na inyong igagawad sa iyong abang lingkod, upang patuloy na maihatid sa inyong mga anak ang iyong mga salita. Sukat na kami lahat ay makikinabang at patuloy na lalakaran po namin ang iyong mga salita. Patuloy na magkakaroon kami ng confidence sa aming pong buhay pananampalataya. At makita po namin, Panginoon Diyos, ang aming pong sarili sa isang napakataas na kalalagayan. At ito ay walang ibang dahilan kundi Ikaw ang siyang nag-iyaya sa amin ng mga ganitong mga bagay. Panginoon, lubos po na magpakilala ka sa amin sa mas malalim pang kaparaanan. At patuloy na turuan kaming lahat, O Diyos. Tulungan na maunawaan ang mga salita mo sa pamamagitan po ng pangunguna at gabay ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po at sa lahat ng ito, kayo lamang po at laging mapapurihan. Sa iyo po namin iniaalay at binabalik ang karangalan, kaluwalhatian at kabahan at patuloy na pagkaluwalhati, Panginoon, ngayon man at magpakailan-kailan pa man, siya nawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At po ay magsabi namin. Huwag po ang Diyos, panapaw po natin ang Panginoon. Tayo po ay makakaupo na po. Patuloy po natin na ihanda ang ating pong mga sandata, ang ating pong Biblia para po sa ating pong pag-aaral sa trapo ng Diyos. Ating pupuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng sa aklat po ng sulat ni Pablo sa Colosas 3. Marami po sa ating lahat ay pamilya na po sa mga sa talata po ito na ngayon po ay ating po siyang pag-aaralan. Colossians chapter 3 verses 1 to 3. Colosas 3, 1, 2, at 3. Colossians chapter 3, verses 1 to 3. Ganito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Colossians chapter 3. Ganito po ay lumang salin po, gamitin ko sa Tagalog. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sa ibang salin po ay nangasa sanlibutan o sa daigdig na ito. Verse 3 at ang ulit talata, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Tayo po ng English translation, if you then be risen with Christ, seek those things which are above,
where Christ seated on the right hand of God. Verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Verse 3, the last verse, sabi, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Pagdating po doon sa NIV translation, doon sa verse 1 ng chapter 3, ang ginamit po doon sa NIV ay set your hearts. Yan. Set your hearts on things above, yung verse 1. Yung verse 2 naman po, ang sabi doon, set your minds on things above. Set your hearts, set your minds. Sabi naman doon sa King James Version, seek those things which are above. Pagkatapos sa verse 2, sabi doon, set your affection on things above. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa po ng kanyang salita at mga patnubay ng Banal na Espiritu ay patuloy na maranasan natin lahat ngayon. Doon po sa verse 1, makikita po natin, pwede po bang tayo po ay magkaroon ng kaunting magkahibigan, pag-ano na lamang po sa kanya, hindi nyo makita sa bayon, guide po kayo, so purihin po ang Diyos. So, continue po natin yung verse 1 at dito po tayo mag-uusap sa verse 1 na to na sabi po, it even be risen in Christ. So ang sabi po doon sa Tagalog ay kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo. So mga kapatid, muling binuhay, ang salita mong binuhay ay nanggaling doon sa salita kung saan po ay, siyempre, binuhay, ibig sabihin patay yun. Pag sinabing namatay, buhay yun na nagbago ng kalalagayan. No? Ito yung sinasabi ay tayo daw po ay muling binuhay kasama ni Kristo. So, ang tinutukoy po yan mga kapatid ay hindi po pisikal na kamatayan natin. Pagkaman po, ito po ay nakaugnay sa pisikal na kamatayan ni Kristo, kung saan physically, si Jesucristo po ay sa kanya pong sakinte ng kanyang paghihirap, siya po ay namatay talaga, physically. So ang sabi doon, tayo raw ay muling binuhay kasama ni Kristo. At bago po natin maintindihan na tayo po muling binuhay, mga kapatid, tayo po din po ay namatay kasama ni Kristo. Hindi po physically tayo po ay namatay kasama ni Kristo, kundi spiritually speaking, tayo po ay namatay kasama ni Kristo, na si Kristo ay physically ay namatay. Naintindihan po natin? Yung pagkamatay ni Jesucristo physical sa krus ng Kalbaryo, no, samantalang tayo naman ay spiritually ay namatay sa kasalanan. Yun po yung ibig sabihin ng mga kapatid. And then dito, ang sinasabi, pinangalanan ng San Pablo, sa mga mananampalataya, ay kayo ay muling binuhay. Kasama ni Kristo. Kasi malinaw dito, sabi doon, since then you have been raised with Christ. So, malinaw po na ang tinutukoy dito po ay yung pagkabuhay ni Jesucristo, samantalang pagkabuhay din natin mula sa ating pagiging patay sa kasalanan. So malinaw na ang mga taong sinasabihan ni Jesucristo dito ay mga believers, mga ligtas na, nakaranas ng kamatayang kasama ni Kristo at nakaranas din ng muling pagkabuhay kasama ni Kristo. Kasi, ang makasalanan, o noong tayo po ay hindi pa po sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang description ng Biblia sa atin, tayo ay mga spiritually dead. Tayo ay mga patay spiritually. Kaya nga ang sabi, we are walking dead. Lumalakad ka physically, but spiritually speaking, ikaw ay patay. Bakit? Wala kang kaugnayan sa Diyos. Putol yung kaugnayan mo sa Diyos. At sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo at muling pagkabuhay niya mula doon sa kanyang pagkamatay, 3 araw matapos siya malibing,
Yun po, yung kanyang pagkabuhay na yon, ang sabi doon, tayo'y kasamang binuhay. Mula doon sa ating pagkakasala, binayaran ng Diyos sa magitan ng halaga ng dugo ng Kristo ang ating mga kasalanan. Sabi nga doon, binuhay na kayo muli. Yan. Sa madaling salita, masasabi natin, katumbas ng katagang tayo ay iniligtas ng Diyos. Kailan po? Maganda po ang bagay yan. Tayo ay iniligtas ng Diyos. Na dati na tayo ay itinuturing na parang patay o patay na talaga tayo spiritually, nakalagayan, samantalang binuhay tayo muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya nga po, sa tinatawag natin na Ebanghelyo, doon sa tinatawag natin the finished work of Christ, doon sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay napakahalaga na huwag natin makakalimutan yung tinatawag na resurrection of Christ. Yung muling kanyang pagkabuhay. Kasi ang sabi ni Pablo, kung hindi muling nabuhay si Kristo, hindi pa tayo nahahango sa kasalanan at ang pananampalataya natin ay walang kabuluhan. Nagsasayang tayo ng panahon. Walang kabuluhan ang lahat ng ito kung si Kristo ay hindi muling binuhay. But since si Kristo ay muling binuhay ng Ama, tayo po ay muling nabuhay mula sa ating pagkamatay sa kasalanan. Nakakagalak po ba na lagi nating alalahanin tayo po ay mananampalataya at tayo po ay ligtas? Wala na akong kausap. O baka hindi kayo lahat ligtas. Lahat po ng mga ligtas ay magsabi ng hallelujah. Hallelujah! Masaya po ba kayo na kayo ligtas? Masasabi, hindi. Mahirap po yan. Amen! Amen! Yan ang mga sagot ng mga ligtas. Eh, ang gagaling natin manood ng basketball ito. Yes! Woo! Ikaw ay ligtas. Pwede na rin. Para bang utang na loob pa ng Diyos na niligtas ka. Ito yun. Nakakagalang. Nakaka-excite. Nakaka-proud. Na laging alalahanin, ikaw ay ligtas. Ganito ka. Yun po yung kasi. Yung po mensahe natin ay dyan po po sa bagay na yan. Since then you have been raised with Christ. Yamang kayo ay muling binuhay ng Diyos. Maintindihan natin yung mga sumunod na ginamit na salita kung maintindihan natin itong ating sinasabi doon sa verse 1. If you then be risen with Christ, uli ng Panginoon, tayo at dahil po tayo ay mga mananampalataya at mga ligtas at muling binuhay mula sa ating pong kalalagayang patay, dahil sa kasalanan, mayroon dalawang malinaw na bagay na ipinapagawa si St. Paul. Sabi doon, if ye then be risen with Christ, sabi ito sa King James, seek those things which are above. Dahil daw tayo ay muling binuhay, tayo ay mga iniligtas ng Panginoon sa magitan ng dugo ni Kristo. Ang sabi doon, seek those things which are above. Ang sabi doon sa, ano po ba yung translation nyo sa Tagalog? Kasi lumang salin po yung nagamit ko eh. Kung kayo may muling binuhay, kalapit ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa langit. Ano? Pwede po bang basahin ng malakas ng ibang translation? Yon. Ang mga bagay daw na panglangit ang dapat nating isipin. Sabi doon ay, seek, hanapin daw yung bagay na panlangit. Yan, huwag daw ang mga bagay na panglupa. Pagkatapos po, ang sabi po doon sa verse 2, set your affection on things above. Pag sinabing affection, ano po, kasama po yung damdamin dyan. Parang ganito. Pag po yung dalaga ay nakita yung kanyang manliligaw na crush niya, ano po ang inisyal na mararamdaman? Kinig! Kinig!
kilig. Ano ho yung kilig? Simply because nakapil ka ng kilig, why? You are affected. Amen. Yun hong lahat ng kinilig ay magsabi ng Amen. Yung lahat ko na nakaranas ng kilig dati ay magsabi ng Hallelujah. Wow! Sana affected ka. So dito, ang sabi ko sa una, hanapin ang bagay na panlangit. Pangalawa, sabi doon ay set your affection. Ilagay mo ang iyong damdamin doon. Kailangan pag naintindihan mo na ikaw ay ligtas, dapat may kilig factor. Hallelujah! Amen po ba doon? Yan. Yun ang sinasabing affection. Kailangan may dating sa iyo. Amen po ba? Alam niyo po, every time po na magsasamba ko, ako naman po ay excited. Pero yung kung first Sunday, iba po ang excitement ko talaga. Amen po? Kasi po, yung first Sunday, yun po ang pag-alaala kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Yun ang magpapalaala sa iyo na may isang namatay para sa kasalanan mo. Ikaw ay binubos ng Diyos na ikaw ay dapat ilalagay sa impyerno. Hindi na. Dahil may nagbayad na ng kasalanan mo. Dahil ikaw ay sumampalataya na, sabi rin kayo muling binuhay kasama ni Kristo. Yun yung ating laging topic pag first Sunday. Kaya po iba po ang level ng talakayan pag first Sunday talaga. Ay, doon po natin tinatalakay kung ano ang dahilan ng mga bagay na ito. Doon po nakasalalay kung baga po sa isang pelikula, yung pong pinaka-climax. Okay? Yung pinakamasarap na usapan at pinakamalinaw na dahilan kung bakit ka naging Kristiyano. Ito po. At kung bakit ka naglilingkod, kung bakit ka nagsisimba, kung bakit ka nagpapatuloy. Kung bakit ka nakakaraos, kung bakit ka napapagpala, kung bakit ka may kagalangan, yun lahat ang dahilan kasi. Tayo ay muling binuhay ni Kristo. So, dalawang bagay ang ginamit, sabi hahanapin daw, no? Sabi doon, set your hearts. Kung po sa NIV, maganda pagkakamit eh. Set your hearts. Ilalagay mo yung puso mo doon. Doon naman sa verse 2, ang sabi doon, set your mind. Sabi doon sa NIV, ilalagay mo yung isip mo. Walang mali. Doon sa King James Version, hahanapin mo. Pagkatapos sa verse 2, yung second point na sabi doon ay, dadamahin mo talaga. Kailangan maramdaman mo yung mga bagay na panglangit. Ayan. Nakuha na po natin. Linawin ulit. Tayo raw ay muling binuhay kasama ni Kristo. Mga ligtas tayo, mga anak tayo ng Diyos. Okay. Iseset yung heart, yung mind sa Diyos. O, hahanapin natin yung mga bagay na nasa kalangitan. Ang sabi doon, set your affection. Ayan. Okay na po tayo. Ayan. Tingnan po natin, balik natin doon sa verse 1, saan iseset? At ito yung pinaka-exciting part. Okay? Sa King James Version, ang sabi roon, if ye then be risen in Christ, seek those things which are above, yung sunod na sinabi, where Christ seated on the right hand of God. Saan ipo-focus daw? Saan ilalagay yung affection? Saan yung ilalagay sa puso? Saan yung ilalagay sa isip? Saan ka raw po-focus? Doon daw saan? Where Christ seated on the right hand of God. Doon sa lugar, okay, kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Ama. So, ibig sabihin sa malinaw na usapan, saan mo ilalagay yung affection o yung iyong isip o yung iyong puso? Specific location. Sa place of God. Sa third heaven. Amen po? Doon nakaluklok ang triune God. Ang Holy Spirit, ang Ama at ang Anak, yun ang kanilang lugar. Yun ang kanilang residency. Amen po? So, doon mo daw ipo-focus
Doon mo daw ilalagay ang puso mo, ang isip mo, yung intention mo doon. Yung focus mo. Sa place of God. Now, can we imagine, ano ba yung place of God? Walang problema. Ano ba yung place of God? Heaven. Ano ba yung place of God? Paradise. Ano yung place of God? Kaya sabi ni St. Paul, doon may focus. Kasi yun po ang ating final destiny. Amen? Nung ako po yung unang nagbabasa ng anong ito, nung talata, hindi ko ito naiintindihan. Sabi ko, ano yung kabagay na nasa lahat? May angel doon. Wala naman mali eh. Ano din yung mga heavenly beings? Tama naman. Nakasal ko si Jesus Christ. Ano yung mga si Jesus Christ? Naman talaga ang lugar niya. Nung maintindihan ko, ipinapaunawa ng talata, ipinapaunawa ng Diyos sa pamamagitan ni San Pablo na yung lugar kung saan nakaupo si Jesus Christ sa kanan ng Ama, yun ang ating final destination. Anak ko naman natin. O saan ilalagay ang new heaven and new earth? Doon sa third heaven, hindi dito. Susunugin mo ito ng apoy. Ay, tanyo po yung nangyari po saan ba yun? Saan? Sa California. Kanina tinitingnan ko po sa Facebook. Oh wow! Yung puno ng yung dadaig yung gitna. Paborito yung puno ng dito dumadaig. Wala connection na walang dumadaig ng dito nagdadaig ng kanya. Wow! Pagkilos yun ng Diyos. Don't mock God. Tapos na tapos ka talaga. Hindi ka po pwede hindi pagdaanan ng gagawin sa Diyos. Balikan po natin ang history. Lahat ng humamang sa Diyos nakatilig ng pag-asa. Ang tayo nakatilig ng pag-asa. Don't mock God. Amen. So, balik tayo sa ating pag-uusapan. Ano yung location na sinasabi ni St. Paul? The place. Okay. Ang lugar na nagligtas. Ang lugar na magiging lugar ng mga ligtas. Ang lugar na hinihintay natin. So, fix or set your hearts on things above. Saan? Yung ating glorious hope. Di ba yun ang ating hinihintay? Now, pag nakita mo yung place of God, ito ang dapat sundin sa isip natin lahat. Yon ang totoong lugar ng insenyo ng Diyos sa mga ligtas. Hindi talaga tayo. We are all strangers in the planet. Now, anong buhay sa planet Earth? Masama bang yumaman ka? Hindi. Masama ba simple lang ang buhay mo? Hindi rin. Pero maganda mo yumaman ka, dito ka lang. Pero kung hindi inaalaw ng Lord na ikaw ay talaga namang managanan ng sobra-sobra dito, huwag kang malulungkot. Simply because hindi ka naman managanan rito. Amen? Set your affection, your mind, your hearts on things which are above. Ang inyong pinapaunawa sa ating lahat ay yung place ng Diyos. Minsan ito po, alam mga kapatid. Ito napansin ko po. Alam niyo po, ako'y natutulog, bigla akong mananaginip. Minsan mapuputol yung aking biglang maaalala ko, kinakausap ako. Hindi sa panaginip sa message na to. Nalala ko lang, halimbawa ba, hindi niya kinukwento sa atin lalo daw kagano daw kaganda yung lugar ng Cebu, di ba? Sila ni ate, ano ganyan, and then sabi ko kay Mrs. Sikapin natin makarating din tayo sa Cebu. Tatagin ticket, ganyan. Walang masama. Kung ikaw ay taga Cebu, di ba karangalan mo na yung lugar mo gano'n? Naintindihan ko lang. Maganda nung pasya, yun yung pinagmamalaki ng lugar mo. Di ba? Pag sa Cavite, ang pinagmamalaki ng Cavite nyo sa mga farm, yung kape. Di ba? So yung ganyan, yun yung pinaka-kikilalahan sa akin.
Kung ikaw ay taga Cebu, ang ganda talaga ng lugar, sino yung unang nais mong isama sa Cebu? Alin? Family. And then, kaibigan? Woo! Kaibigan? On. Tukurin nyo rin. Yung kaibigan, yung kaibigan, yung kaibigan. Amen. Why? Maganda yung lugar. Gusto mong mapasaya, sabi kanina doon, yung family, yung friends, yung kaibigan. Amen. Totoo yun. Why? Maganda yung lugar. Why? Masaya ka dun sa lugar. Di ba? Okay ba yun? Ano kaugnayan ko sa pinag-uusapan natin? Kung makita mo na ang inyo talagang final destiny ay heaven, sino puno yung gusto mo rin? Family din, friends, and kaibig-ibig-gan. Amen? Gusto mo makarating doon? Ang tanong, anong ginagawa mo para makarating doon? Kung kinababalak mo sa Cebu, mukhang ticket. Maghanda ka ng budget. Okay po? Gusto mo makarating sa langit, ano na ang preparation ginawa mo para makarating doon? May preparation ka na ginawa? Gusto mong madalo na yung mga mahal sa buhay? May preparation ka ginawa? Diba? Gusto mo ang iyong mahal sa buhay makarating doon sa place of God. Mag-import. Yan. Anong effort natin? Pray for them. Encourage them. Share the gospel. Then, amen? Wala namang ibang gagawin tayo eh. Para makarating doon, walang iba. Yan po ba? Marami ang doktrina, marami ang pagtuturo mga kapatid, pero ito po ang pinakamahalaga. Ang doktrinang makarating ka doon. Yan po ba? Kaya i-check natin yung doktrina natin. Baka hindi tayo makarating doon. Kasi ang makakarating doon ay may tamang susi na pambukas doon. Kung kayo papupuntahin ko sa bahay at bibigyan ko kayo ng maling susi, hindi kayo makabukas. Yan mo ba? Ang daming katuruan, masarap marinig ka ng lahat ng katuruan. Pero ang pinakamahalaga at pinaka-importanting katuruan ay ang katuruan ng kaligtasan. Ang makarating ka doon sa place of God. Kaya sabi po ni Pablo, set your hearts to do. Seek the things, yun. Huwag yung bagay palupa. Yun kasi ang mahalaga. Kasi yun ang pinaka-importante lugar. Yumaman ka rito pagdating ng araw, kaya ka. Patay tayo siya. Mahirap ka dito. Huwag naman. Simple lang. Purihin ang Panginoon. Naghihirap ka. Purihin pa rin ang Panginoon. Nalagana ka. Purihin pa rin ang Panginoon. Importante at the end of your life, doon ka sa place of God. Amen. Ako sa usap. Amen po ba? Kapag nasettled mo na, alam mo na talaga yun ang iyong destiny. Na ibahagi mo, nagawa mo ang bahagi mo. Na yung mga mahal sa buhay na gusto mo makarating doon ay nabahagi na mo na. Ang mga susunod na pag-aaral mo ng doktrina ay dagdag na lang. Makahalaga rin, pero nakuha mo na ang pinaka-mahalaga. May mga churches talagang pulpak sa programa kanilang simbahan maliban sa programa ng ibang mundo. Tapos ako po ay natutuwa sa mga simbahan na simple lang ang mga programa nila. Basta ang unang programa nila ay evangelism. Pero pag hindi na po ako bibili. Nagsisiksikan sa loob ng 4 na sulong ng church. Masaya na sila roon. Dito na kami babalikan ng Panginoon. Hindi ganun. Isang totoo. Gusto makarating doon at magsama ka. Hindi sila makakakilanang mag-isa. Tandaan po natin yan. Hindi makakarating sa kanila ang salita ng Diyos maliban ang nagpapakawala. Hindi sila mananampalataya kung wala silang malinaw ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pagkinig sa salita ng Diyos. Kanina sila makikinig, walang nagsasalita. Walang humahayo, walang pumupunta sa kanila. I-impektihan mo lang dito sa church? Yes, pwede naman. Umaani din tayo ng ganyan. Meron naman nagkakagano niya, okay din naman. Pero,
Ang command ko ay hindi invite them. Go unto them. Preach the good news to them. Wala nakalagay sa Bible. Invite them into your church. Wala. Go unto them. Kasi bakit? Pag nakarinig sila, sumampalataya sila, hindi mo naman kailangan ito na hindi pupunta mo dito ng kanina. Dahil ang tupa, alam niya kung sino yung kanyang pastor. Tingnan po. Alam ng totoo tupa kung alin talaga ang kanyang tahanan. Tama po ba? Meron pong wild cat, yung tawagin musang, parang pusa. Parang alamin, parang pusa talaga. Alam niyo po, ang musang, kasi ako po nakibukid ang musang, isa lamang po ang dumihan niya. Kung yan po'y dumumi dito, kahit nanggaling po yan ng pascam, sa oras na siya dudumi dito yan. Pag nabulabog yan dito, lilipat yan ang dudumihan niya. Pero kahit kailan, dito yan bubuntot ang dumi niya. Ganun po yan. Ang Kristiyano, ganun din. Kahit hindi mo yan yayain sa church, pag totoong nagkaroon na yan ng kaugnayan sa Diyos, hahanapin na niya kung saan naroroon ang mga anak ng Diyos. Kung saan siya lalago. Kakainin na niya kasi ang tama niyang pagkain para sa ibang Espiritu. Amen? So, kakalimutan muna natin sila. Kasi bakit? Ang gusto natin makarating sila doon. Gusto natin puntahan na sarili nating place. At sabi, fix or set your mind. Matinsan. Yun pala ang talagang konsentrasyon natin. Yun pala talaga ang priority. That's about the priority ng mga anak ng Diyos. Ang priority ng mga anak ng Diyos ay kaligtasan. Ang priority ng mga anak ng Diyos ay makarating doon sa lugar ng Diyos. So, kung yun ang ating priority, it means to say, lahat ng gagawin natin ay may kaugnayan doon. Kailangan natin yun. Lahat ng pagpapagal mo, lahat ng pag-iisip mo ng mga effort, everything, pang doon. Why? Temporal ito kasi. Tatanda ka ba ng 200 taon dito? Hindi. Walang tumatanda ng 150 years ngayon dito sa atin, sa lupa. Kung panahon po ni Noah, ni Methuselah, yes, 969, tatanda ka ko lang 1,000 taon. Pero hindi na. Napakaiksi lalo ng buhay. At living in the last days. Minsan po siguro, pakopya ko ng malaki yung natin, yung timeline. Nandun tayo sa panahon ngayon na anytime darating na talaga po. Baka mamaya, baka bukas, hindi natin ito. Nandun na tayo sa timeline talaga ng rapture. Wala na talaga, ang panahon ay agawan na talaga ng to. Agawan na talaga ng oras. Alam mo po, dumating na sa punto ng aking ako ay natutulog, lagi silang alam mo, sumilit sa puso ko, ako ay anak ng Diyos, ako ay mangangaral. Nagtuturo ako. Nagtuturo ko ng patungkol sa kaligtasan. Natanong ko sa aking sarili, gaano na ako kasyol, gaano na karami na angkan ko ang alam kong pupunta na sa langit. Alam niyo, wala na, hindi ako nakatulog ako pag iba na ang klase nakaramdaman. Alam niyo po, ang iniisip ko ngayon, to be honest, gumawa ako ng isang event at sikapin ko maimbitahan ang mga gusto kong imbitahan ng mga kawalan ko. And then I will share the gospel to them. At yun na ang pinakamagakilang bagay na pwede ko magawa para sa mga mga. Wala nang hihing patuloy. Kayo ang pinakamagawa sa mga. Nung ipakita sa akin yung sige, ako nakatulog mo. Parang ang isip ko yung nilagay ko na, anong event? Ano ito? Family party. Pwede gawin sa beach o sa isang lugar na matangin. At bago gawin ang lahat, bago maglamoy, bago maganito, ibang kayo muna. Ito ang pinakamadali. Kasi baka bukas sa isang araw, wala na sila, o wala ka na, o wala na ang mga nananampalataya, na-rapture na lahat. Mga kapatid, time is going.
kayo, kung tayo po, na napakasisipag sa trabaho ay nagagawa natin mag-voting, mag-overtime para mas kumita ng malaki, mga kapatid, mag-voting ka sa Diyos. Kasi baka pagkuha ng Diyos sa mga mananampalataya, naiwan ang anak mo, naiwan ang asawa mo, o naiwan ka. Hindi ka dyan. Pag nakikita mo yung place of God, una, alamin mo, ako ba'y talagang pupunta roon? Pangalawa, yung ba mga mahal ko sa buhay, yung immediate family ko ba talagang makakarating doon? Hindi ko naintindihan dati yung langit niya. Ganyan yung pinaunawa sa akin. Pero kasabi ko, saan daw ipupukus? Yung lugar kung saan si Jesu Cristo'y nakaupo kasama ng ako. Nakikita. Ibig sabihin niya ang pinakamahalagang lugar. Yan ang pinakamahalagang lugar na i-focus mo ang iyong buhay, ang iyong sarili. Mag-exert ka ng effort yan at mag-invest ka. Ganyan. Seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Romantic na ako. Sobrang nakaka-excite. Pero sa kabilang banda, sa kabilang kalahati ng utak ko, nakakakaba. Kasi baka mismo sa loob ng pamilya ko ay naiba. Ano kung nakakakaba dito? Ito hindi pa na ako mga kapatid. Ito yung totoong at realidad talaga ng mga nangyayari. Inihahain at i-open tayo ng Diyos sa napakalinaw na dapat natin pagpukusan ng ating buhay, ng ating mga buhay. Hindi mo masamang maghanap buhay, hindi mo masamang umulan, hindi mo masamang magsipag sa mga bagay-bagay, lalo kung talagang likas ka masipag, walang mali dyan. Huwag mo lang makakalimutan ang pinakamahalagang sa patayo ka ng napakaraming bahay mo. Pero yung bahay ng Diyos na pinakamahalaga at pinakamahalaga na hindi marating. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kung minsahan ko sa inyo. Pero talaga sa akin ho, tibag ang aking pong lumatik yun. Nahati ang aking utak. Salamat Lord. That place is my place someday. However, I don't know if that place is also the place of my life. Doon nahati ang aking. Kaya ako, nag-50-50 ako, nagagalang ako 50%, nalulungkot at natatakot ako 50%. Noong dinensyon ng Biblia ang place. Wow. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Verse 2, set your affection on things above. Ano yung sinasabi? Not on things on earth. Ay temporal na kasi, di ba? For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Doon tayo magtatapos sa verse 3. Bakit daw ito focus doon sa place of God? Ang sabi, for ye are dead. Mga kapatid, tingnan niyo po. Bakit kanina ang banggitan ng takbo ng salita ay patungkol sa muling binuhay tayo? Ay ba't bakit kayo ganon? Parang bumalik. Ganito ho. Ang sabi, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Ganito po yun. Doon sa dati mong pangarap, doon sa dati mong akala, doon sa dati mong mga plano sa buhay, yung dati mong pagkaunawa, patay ka na doon. Akala mo dati kasi hanggang dito lang ang buhay, eh hindi, meron pa pala mas dakila pa. Kaya yung dati at lumang pagkaunawa mo, at yung dati at lumang kalalagayan mo, patay na yun. Simply because sabi mo, your life is hid with Christ in God. Ang buhay mo'y nasa Diyos.
Ikaw ay pag-aari ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kaya ang final destiny mo, yung place of God. Amen po ba? Kasi patay ka na dyan sa mga akalang yan. Saan ka binuhay? Yun, doon ka talaga. Kaya set your mind, your hearts, your affection to God. Ito, para pangtulan ng Panginoon. Pag sinabing patay ka na sa sarili mo sa Kristo na ang dapat nabubuhay sa iyo, at yung desisyon ng Diyos, yung plano ng Diyos, yun na ang dapat siyang mangyayari. Ano ang sabi ko ng Galatians 2:20? Sabi ni St. Paul, I have been crucified with Christ. Now, sabi ng I now longer live not I but Christ liveth in me. At yung buhay ko ngayon ay pamumuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagbigay, nagmahal at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Yun ang ibig sabihin na namatay ka na. Yun ang ibig sabihin na nabago ka na sa krus kasama ni Kristo. Ito na naging yung kalalagayan mo. Ang malungkot, minsan ikaw ay ligtas, ang buhay mo, buhay pang sanglibutan. Ang iyong plano, ang iyong pananaw, pag-exert mo ng effort, puro pang sanglibutan. Kaya pagbating ni Kristo, malamang wala kang corona. Basta ka nga lang naligtas. Ano po? At this time natin, ang gusto nyo sa atin, hindi ka nang makarating doon, late round pa. Imagine, pagdating ng coronation day ng Panginoon, lahat na meron, ikaw lang ang wala. O lahat kayo meron, ako na lang ang wala. Pero man, nakakalungkot na mong kalagayan. Ganun po. Huwag natin nasahan na basta makarating na ako, Pastor, masaya na ako. Huwag kang hindi masaya ng gano'n. Hanggang kaligtasan pa naman, may poverty mentality ka. Samantalahin mo yung talagang pinakadakilang bagay na. Sabi nga po, ay ante, hindi nga naniniwala, libre daw ang mangarap eh. Ano ba yung pangarap? Matutupad at hindi. Ito, talagang tinupad ng Panginoon. Mananampalataya ka na lang. Amen. Panghahawakan na lang. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin po, Panginoon, sa kanya pong katatilaan. Kaya rin po mga kapatid, hopefully, maintindihan natin. Makuha talaga natin ang mensahe ng kalatang ito. Live and be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right. Bigyan ko kayo ng isang idea kung bakit nakaka-excite yan. Ito yung glory step na hinintay natin. Yung rapture ang una. Parang dalawa. Second of Christ. So hindi natin ito tatalakayin ng detalyado ngayon, pero bibigyan ko kayo ng patikin. Ganito po kasi ang mangyayari. Ang rapture ay ito. Ang lahat ng mananampalataya ay kukuhanin. Bago kuhanin, ganito yan. Yung mga namatay na Christian, mabubuhay yun. Pak! Yun po ay mababago yung kanyang katawan. Yung sabi nga ng isang sabihan, yung katawan na bubulok, papalitan mo yung bubulok. Doon kay body. Ang sabi, anong itsura nun? Yung katulad ng kay Jesus. Yun. Now, ang tao, yung namatay, biglang yung pagkakaroon ng katawan. Yung mga nalitong buhay, biglang mababago, hindi makakaranas ng physical death. Ang ganda, no? Sabi niya, namatay sa dagat, mabubuo ang katawan ng kahit di kinain na ng pakit. Bakit? Doon naman talaga. Kaya naman, pag-make positive ba sa Diyos? Yung namatay sa hipapawid, sabi, bibigyan ng hipapawid. So, lahat ng mananampalataya, patay o buhay ay kukuhanin with glorified body. Dadating kayo yung sabi ko kayo. Bakit? Kasi itong lupa ay susunugin. Itong lupa ay padadala ng matigil sabi. Madadama yung mananampalataya pag hindi kinuha. So, pag yun ay nakuha na ganun yung mga kapatid, pagbalik ni Jesus Christ ito kasama yung mananampalataya. 1,000 years mag-aalis si Jesus Christ with the same. Yun, sa kayong second time. Pinahintay natin. Diba? Kaya mag-focus natin ang ating isip dun sa mga bagay na yun.
Patay na tayo sa mga bagay na pandemya pa. Wala nang epekto sa atin. Yes! Ma-enjoy din naman natin. Kasi narito pa tayo eh. Kung yung mayaman ka, enjoy mo lang yung mayamanan mo kasi dito ka pa. Nasabi ni Solomon, karapatan mong maranasan yan. Kasi nagsikap ka. Pinagkalooban ka rin. Just enjoy it. Walang masama. Huwag lang susobra. Basta hindi pagkakasala. Enjoy mo lang ng enjoy ang bagay na narito. Kasi narito ka pa. O kung wala kang i-enjoy dahil wala kang ganon, tis-tis mo na. Pagbalik naman ng Panginoon, meron tayong common namin dito. Kasi iisa ang aming final destination. And kami po yan. Kaya dito pala po sa lupa, mga kapatid, dapat nagagalakan ng parating. Excited tayo. And while we are waiting, dapat may ginagawa tayo. Una, pinapractice yung pamanalan. Pangalawa, pinabahagi si Kristo at ang Kalitas. Ang buhay na naghihintay sa Panginoon. Tayo naghihintay, hindi katulad ni Juan Tapong nakakama. Ay kung bayabas, humiga na lang at natatamad na kaitig. Kusong pilit na lang. Habang tayo, sino yung mainipin dito? Habang nakila ka sa SSS, may ginagawa ka, nag-text ganyan, naggaganyan, hi, hey, buha. Diba? Kasi hindi tayo sanay, walang ginagawa. Pero hindi ganyan, basta-basta sana walang ginagawa. Pero habang naghihintay, may kinakain, kasi nga, hindi tayo sanay na naghihintay na walang ginagawa. Hindi lalo na sa bagay ng spiritual. Huwag mong hintayin yung Panginoon na wala kang ginagawa. Gumawa ka. Hindi ako marunong mag-share. Iba't mo yung sisiran, kami ang mag-share. Kailan mo ba? I-wait mo na sa tanghalian. Pastor, andito na sila. Lagot kayo. Punta na kami. O sister, puntahan mo to. O kapatid, hindi ako marunong mag-share mo ha. Bayan mo yan. Walang hindi tayo kayang gawin. Basta tayo kailangan may ginagawa. Kasi bakit? Andito pa tayo eh. Ang walang ginagawa, delikado. Okay. Makakunin ka agad, di ba? Mabubuhay ka dito na after na pumasig, 50 taon ka pang nabuhay dito, wala ka namang ginawa. Ang dami mong kinain dito sa mundo. Hindi ka kainin na dapat ng ibang nabubuhay. Wala ka rin naman palang gagawin dito. While we are waiting, dapat yung ginagawa tayo. Kung habang buhay ng paghihintay natin, hindi dumating ang Panginoon, wala masama doon. May ginawa tayo. Bahala ang Panginoon kung kailan yung date ng pagdating niya. Intindihin natin, mind your own business, sabi niya. Ano yung business natin? Be holy. Obey sa Lord. Share. Regate. Yun ang mga tatrabaho natin. Huwag natin pakialaman yung ibang trabaho. Diba? Kung nagtatrabaho ka sa gobyerno, ayusin mo. Gawin mo yan para sa Panginoon kasi you are waiting for the coming of Christ. Ganun lang naman. Ganun lang naman. Pero huwag mong kakalimutan ang mga bagay na banalin sa Panginoon. Kasi yun na ang pinaka. Sabi ng ating talata, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Pinakita doon mga kapatid, hindi na pala tayo ang nabubuhay sa sarili natin. Ang buhay natin ay hawak na ng Diyos. Kaya natin gamitin ng Diyos ang buhay natin kung saan niya gusto gagawin. Makik-operate tayo kung saan tayo dinadala ng Diyos. I believe, dadalhin ka ng Diyos doon sa kanyang kalooban. Kalooban maligtas sa iba, gamitin ka ng Panginoon, dadalhin ka rin dyan. Pag-share sa iba, dadalhin ka ng Diyos dyan. Okay? Ganun po maganda po ang Senyor. Simply because ang buhay natin ay na sa Kanya. Kaya sa ating pag-i-evaluate, magandang natatanong natin ang ating sarili. Ano ba ang akin? May mga desire pa ba ako na magbahagi? May
Nag-aasay pa ba ako na ako maglingkod? O gumawa ng magagandang bagay? Kasi buhay pa naman ako? O okay na sa akin ako na may ligtas? Hintay ko na lang ang pagbabalik ng Panginoon. Pero sa akin, una, kapag naiintindihan natin na yun ang ating destiny, ang ating nakakagalak yun, mag-exert tayo ng effort para hindi lamang tayo mapapunta roon. At hanggat may magagawa tayong mga bagay na mabubuti makakatulong sa gawain ng Panginoon, pag narito pa tayo sa lupa, gawin na natin ang gawin. At huwag natin kakalimutan ang katotohanan na ang buhay natin ay hawak na ng Diyos, na ibigay ng Diyos, gagamitin na niya ito kung saan niya gusto. Kailangan lang makatulong tayo. Ano po ba? Parapakan po natin ang Panginoon sa lupa.